Napanood natin yung nangyari sa Senado, ha? Grabe. Yung mga senador ng minorya, ha? Sila Marcoleta, sila Bato de la Rosa, sila Cayetano, ano, mga kabunyog, ano? Nakikita mo talaga, ano? Nagpapalitan sila, nagsasalimbayan sila kahit si Ruben Padilla sa Senado. Panay hinanakit, panay atake sa liderato ng Senado. Hmm? Inaatake nila si Tito Soto, lahat nakasentro kay Tito Soto. Ngayon, sa iba't ibang argumento nilang sinabi, magmula kay Marcoleta, kay Jingo Estrada, kay Joel Villanueva, pati si Marcoleta, lahat sila, si Cayetano, makikita mo na halos sa mga sinabi nila, sa mga privilege speeches nila, sa press con nila na ginawa, sa interview sa media, makikita mo, habang nagsasalita sila, pinapaniwanag nila yung mga issue nila, pinapaliwanag nila, sinasabi nila ang kanilang mga hinanakit sa liderato ng Senado, kay Tito Soto, lalo lang silang nai-expose sa publiko na sila'y, di ba? Ano ang sinasabi kong habang nagsasalita sila, lalo lang silang nasisira at nalalantad sa publiko. Ang problema kasi sa kanila, yung mga argumento nila at sinasabi, para sa kanila, normal na yun eh. Para sa kanila, mabuti yun. Ito halimbawa. Anong sabi ni nag-press con? Nag-press con si Marcoleta. Imagine niyo, galit siya kay Secretary of Justice Boying Rimulya dahil daw may usapan na daw sila ni Boying Rimulya na bibigyan ng proteksyon sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya, gagawing state witness. Hindi daw tinupad ni Diskaya, ay ni Boying Rimulya. Kaya sabi ni Marcoleta, kukumprontahin niya si Secretary of Justice Boying Rimulya. Imagine niyo yan, mga kabunyog. Ngayon tinanong siya ng media, ano pong masasabi nyo? Bakit kaya hindi pumayag si Secretary of Justice Rimulya na ituloy yung paglagay sa state witness o witness protection program sa mga Diskaya? Ang sabi ni Marcoleta, ang sinasabi daw kasi ni Boying Rimulya, dahil daw kailangan munang ibalik yung mga ninakaw na yaman. O tama naman yun eh. Kaya lang, ang sabi ni Marcoleta, mali yun. Hindi naman dapat gawing kondisyon para maging state witness, kailangan ibalik mo yung ninakaw mong yaman. O imagine niyo yan, mga kabunyog. Imagine niyo yan. Tama ba yung ganun? Tama ba yung ganun? Sa ganun lang na pinakita ng mga Diskaya, may binigay lang ng ilang pangalan ng mga kongresista, bibigyan mo na ng proteksyon sa witness protection program bilang state witness. Pag sinabi mong state witness, ibig sabihin yan, hindi mo na sila hahabulin sa kanilang mga krimen. Actually, hindi na sila pwedeng pakialaman ng Anti-Money Laundering Council. Hindi na sila pwedeng habulin ng BIR. Hindi na sila pwedeng habulin ng Bureau of Customs. And yet, ganoon gagawin mo, ibibigay mo na lang yun sa kanila, ay masyado naman yun. Kaya lang, si Marcoleta, dinidipinsan niya na tama yung kanyang policy o sinasabi. Imagine niyo, kayo nang maghusga, mga kabunyog. Kayo nang maghusga. Sino ang tama? Si Marcoleta o si Rimulya? Lalo lang ditong na-expose na si Marcoleta, ano bang usapan niya sa Diskaya? Parang ang dami niyang ano bang kapalit? Yan tuloy yung lumalabas diyan eh. Kaya dito ang nangyayari, habang itong mga senador ng minorya ay kung ano-anong sinasabi sa media, may mga press con pa, lalo lang silang nahuhulog sa kumunoy. Kumbaga sa tingin ba ni Marcoleta, dahil nag-press con siya, parang lalabas ngayon, tatanggapin ng publiko yung kanyang paliwanag, mas lalong kakampihan ng tao si Rimulya dun. Actually, sa issue na yan, mas sang-ayon ang ng tao sa ginawa ni Rimulya na wag aprubahan kaagad ang witness protection program ni Diskaya. Diba? Ay, mga kabunyog, mga kababayan, grabe to. Kala naman ni Marcoleta dahil nag-press con siya
akala niya, dahil publiko siyempre, yung publiko nanonood, akala niya, mapapaganda ang tayo niya doon. Lalo siyang nasira doon. Nakumpirma doon ng mamamayang Pilipino, mayroon, ikaw pala, pinagtatanggol mo ang mga diskaya. Sa ganun lang kasimpleng ginawa ng diskaya, gagawin mo ng state witness, kahit hindi pa nila binabalik ang kanilang yaman, puprotektahan ng ngayon ng mga, wag nang gagalawin ng AMLAC, wag nang gagalawin ng BIR, wag nang gagalawin. Ganun lang yun, ganun kadali. Ha? Oh, sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, kinonsulta niya ba? Kinonsulta niya ba ang liderato ng Senado? 'Di ba? Ang marami tuloy na nag-iisip, katulad si Manuelito Romero, sabi niya, kasi may kasyunduan. 'Di ba? 'Di ba? Something fishy, sabi ni Brad Idol. Parang mayroon sinabi si Montulfo. Sino ba ang senador na nasa Blue Ribbon Committee na nangakong poprotektahan ang mag-asawang Diskaya, kapatid ng 1 billion? Kaya lang sa bandang huli yata, hindi naman kaya ng Diskaya yung 1 billion, nakiusap na babaan. Yun ba? Hindi pinangalanan ni Montulfo yun. Hindi pinangalanan ni Montulfo yun. Nabasa nyo ba yun? Mga kabunyog, ang tindi ng mga taong ng mga senador na itong tulad nito. Hindi na nahiya, binabandila pa sa publiko yung ginawa niya. Binabandila pa yun. At nag-press con pa. Nag-press con pa yan. Binabandila pa sa publiko. Tama ba yun? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.